Sino ba ang mga madalas na bibiktima ng mga online job na scam? Yung mga baguhan, yung mga wala pang experience, yung mga nagsisimula pa lang. So ang video nito ay para sa inyo na nagsisimula pa lang maging virtual assistant para maiwasan nyo ang mga online job scams. Ang pinakaunang scam na dapat yung iwasan ay kahit anong trabaho or job offer na nagre-require na magbayad kayo ng kahit na anong halaga. Ang mga legit o mga totoong online jobs ay hindi ka i-require na magbayad kahit piso. So una pa lang na nag-a-apply ka at sinasabi sa'yo na kailangan mo muna magbayad ng ganitong halaga para mabigay namin yung task sa'yo or kailangan mong magbayad ng ganitong halaga, deposit para ma-withdraw mo yung earnings mo, automatically red flag yan, scam yan, huwag nyo nang ituloy. Minsan kapag pinapabayad ka pa, sasabihin yung advertisement is work from home, pero yun pala, it's MLM or multi-level marketing or mas kilala natin bilang networking. Magbabayad ka ng membership package, bibigyan ka nila ng products para ibenta mo, kailangan mo rin mag-recruit. Napakadami ganito guys. They are advertising under the guise of being a virtual assistant, working from home, no minimum hours needed to work, pero it's actually networking, MLM. Bottom line guys, kapag ni-require ka magbayad kahit isang sentimo, red flag yan, wag, lumayo ka na, walk away. Pangalawang scam na dapat nyong iwasan ay yung mga nagpapagawa ng test task pero hindi naman nila papabayaran. Ito yung mga job description na nakalagay na bago ka nila i-consider na applicant doon sa job post na yon, kailangan mong gumawa ng test task. Maipapagawa sila sa'yo para makita nila yung skill mo or kung pasado ka ba para sa position na yon. Okay lang to, halos lahat ng kliyente pinapagawa to. Ang problema lang ay yung mga kliyente na hindi binabayaran. Kahit test task yan, kahit hindi ka makukuha, dapat bayaran nila yung oras na in-spend mo para gawin yung task na yan. Paano mo masisiguro na babayaran ka? Una pa lang bago mo gawin yung task, na i-communicate mo na to sa client, na i-chat mo na sabihin mo na this is my hourly rate and I will render this test task for this amount of hours which is equal to amount of dollars that you will have to pay to me 50% before you start the task, 100% upfront, or 100% upon submission of the task. So yon, clarify lang natin na even if it's just a test task, you spent hours, your time doing that, so you are entitled for the payment. Third scam na dapat yung iwasan ay yung mga directly na nagme-message sa inyo ng job offer pero hindi naman kayo nag-apply, wala naman kayong in-applyan. Tapos makikita nyo yung profile ng nag-message sa inyo, profile ng isang sikat na influencer. For example, katulad ko na nagtuturo about online jobs, marami po akong poster sa Telegram. Hindi lang po ako, marami din po akong kapwa YouTuber, content creator na ginagawa ng mga fake accounts tapos ginagawang pang-recruit sa mga walang kamalay-malay na aspiring virtual assistants or freelancers. Always remember kapag tao mismo yung nagme-message sa inyo, check their profile, make sure na it's legit, check nyo sa LinkedIn, message nyo sila. Nagtuturo lang ako kung paano ka magsisimula pero hindi ako nag-o-offer ng kahit na anong trabaho. So ayun, huwag kayong maniniwala basta-basta kung may nag-message sa inyo tapos, yung napapanood ko to sa YouTube, verify their accounts first kung sila ba talaga yon, okay? Don't fall for it. Fourth scam na dapat yung iwasan ay phishing links. Ano ba to? It's a classic scam na applicable sa lahat ng bagay. Gamit na rin to for online jobs ko, no? Ano ba ang phishing links? Phishing links are actually kapag nakakita ka na apply in this link, tapos i-click mo yung link na yon, and then you will be required to log in your personal details, any personal account like Facebook, Instagram, whatever, or insert your bank details. Guys, red flag na yan. Huwag niyong ilalagay yan personal information. Ang pinaka-maximum lang na personal information na pwede mong ilagay is email address mo, your name, and your address. That's it. If they're asking you to log in your personal social media accounts, red flag agad yan. May possibility na i-hack ka. So always check the links na pinag-a-applyan nyo. Make sure that it's not a phishing link. Always think twice kapag humihingi ng personal information. It's most likely a scam. Fifth and last scam na dapat yung iwasan ay yung kapag tanggap ka na or kapag gumagawa ka pa lang ng test task, ni-require ni client na mag-download ka daw ng .exe file. Ano ba tong .exe file na to? Usually, ito yung mga naka-zip file na kailangan mong i-download. At isa ako sa mga na-scam ng .exe file na ganito kasi mukhang legit yung email. Pero, nung binuksan ko, parang walang nangyari. Nag-error lang siya. And then, the next thing I know is, kinuha na yung YouTube account ko. Ang tawag actually dito is session hacking. Ang mangyayari kapag makakapag-download ka ng .exe file na ganun, tapos makikita mo nag-error, actually, napasok na ng hacker yung computer mo. So, they're not hacking it as a different person.
they're using it like you. Parang nakokontrol na nila yung laptop mo remotely. Nakiklik na nila yung dapat nilang i-click, nakikita na nila yung mga information na hindi dapat nila makita, na-access na nila yung mga accounts mo na hindi nila dapat ma-access. So, bottom line, kapag pina-download ka ng .exe file, automatic red flag yan. Wag na wag mo yan i-click, wag na wag mong i-download. Ang pinaka-maximum consideration lang natin should be Google document links. Google Drive lang, not applications, not .exe files. It's most likely a scam. It's 100% a scam. So those are the things that you should keep in mind when applying online para hindi kayo mabiktima ng kahit anong online job scams. Protect yourself, protect your money, protect your private information, be vigilant, and always do your research. So yun lang para sa video na to. I hope na makatulong yung video na to para maiwasan nyo na mabiktima kayo ng kahit na anong online job scam dyan. Thank you so much for watching and I will see you in my next video. Bye!